tayo sa series natin tungkol sa full grace. So, nung mga nakarang mga linggo, natatandaan niyo pa ba yung mga pinag-aaralan natin? Ano yung mga nakarang mga pinag-aaralan natin? Ang faith ba at ang works ay pareho? So, nasagot na natin yun, di ba? Ano ba yung last week na pinag-aralan natin? Yung ba backslider? Nawawala ba ang kaligtasan ng isang backslider? So, pinaliwanag natin kung ano yung backslider. So, ngayon naman, pag-aaralan natin, ito po yung ating title. Ano yung title? Ano yung title? Nababasa niyo ba? Pakibasa yung title. Sino ang naniniwala na o kumbinsido na siya ay ligtas na? Sino? Taas ang kamay. Kumbinsido ka ha? 100% ligtas ka na. Sino? Taas kamay, taas. Ay iba, mamaya, papaliwanag natin yan ha. So ang tanong doon, nawawala ba ang kaligtasan? Pag ikaw ba ay, halimbawa, 20 years ka na umaattend sa church, tapos bigla kang namatay. Bago ka mamatay, bigla kang nadulas. 25 years ka ng Christian ha, 25 years ka na umaattend sa church. Tapos nadulas ka, bigla ka nadulas, napamura ka. Pag dulas mo gano'n, ay puto ko chinta. Nahulog ka na gano'n, nabago ang ulo mo, namatay ka. Ligtas ka ba nun? Tingin yun. Kasi nakapagmura ka eh. O kaya tumatawid ka sa kalye. Tapos bigla kang natisod. Bago ka matisod, napatingin ka sa isang babae na napakaganda. May asawa ka. Tapos sabi mo, naisip mo, sana yun na lang napakasawa ko, sexy. Tumawid ka, nabundol kang bigla ng motor, o kaya ng bus, namatay ka. Ligtas ka pa ba naman? Nakapag-isip ka. Diba? So, sasagutin natin yan. Kumbaga, meron kasing mga katuruan ngayon na sinasabi, kailangan meron kang gawin, meron din gawin ng Diyos. Meron man's part, meron God's part. Parang yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin nun, gagawa ka para ang Diyos maawa sa'yo, o may gawin din. So may ginagawa ka, may ginagawa rin ang Diyos. So ibig sabihin nun ang tagapagligtas mo, dalawa. Hindi na si Kristo ang tagapagligtas mo, kundi si Kristo at saka ikaw. Kasi may gagawin ka eh. Tama ba yun? Ang tagapagligtas mo, dalawa. Ikaw, tsaka si Kristo. O si Kristo lang. Sino ang nagsasabi na kailangan dalawa? Kailangan may gawin ako para may gawin ng Diyos. Sino nagsasabi nun? O kailangan wala kang gawin, ang Diyos na kami gagawin. Sino nagsasabi nun? O Kuya Jay, hindi ko alam masagot eh. Sino yan? O Kuya Jay, hindi ko naiintindihan yung tanong mo. Sige, nais po natin linawin na ang kaligtasan po ay isa lang. Isa lang ang kaligtasan natin. Na kay Jesus lang wala po tayo kailangang gawin. Wala po tayo kailangang gawin na, hindi ako, Christian ako for 25 years. Kaya lang hindi ako nakakapag-pray. Hindi ako madalas nagdadasal, hindi ako madalas nagbabasa ng Bible.
isang linggo kung hindi nakaka-attend ng church. O kaya, hindi ako ma-attend ng Bible study. O kaya, nakakamura pa rin ako, nakakagawa rin ako ng kasalanan, may mga bisyo ako, baka yung kaligtasan ko nawawala. So, yan yung madaming mga tao na ma-attend sa simbahan, sa church. Kung minsan hindi mo sila nakikita kasi tinanong mo, Brad, sis, bakit hindi ka na nakaka-attend? Nahiya na ako sa Lord eh. Kasi isang buwan na ako hindi nakaka-attend ng church. Nahiya na ako sa Lord kasi hindi ko mapigil itong bisyo ko eh. Nahiya na ako sa Lord kasi ganito, ganyan. Karamihan mga kapatid, ganun yung rason. Kasi may mga nakakausap ako, pag kinukumusta, ganun sinasabi, nahihiya na ako sa Lord, nahihiya na ako sa Diyos. Kasi ganito eh. Alam niyo mga kapatid, kung naiintindihan niyo yung mga pinag-aralan natin itong mga nakaraang mga linggo, di ba? Hindi natin kailangan mahiya sa Diyos. Kasi nga, hindi tayo kailangan gumawa para masabi na tayo ay ligtas. Hindi tayo kailangan gumawa para kalugdan tayo ng Diyos. Ang kailangan lang ng Diyos sa atin, manampalataya. Di ba pinag-aralan natin last week yung paniniwala at saka pananampalataya? Naalala niyo ba yun? Yung paniniwala, magkaiba siya sa pananampalataya, ha? Yung paniniwala, naniniwala ka pa lang kung ano yun. Pero yung pananampalataya, ginagawa mo na yung paniniwala mo. Nag-gets nyo yun? Yung pananampalataya, ginagawa mo na yung pinaniniwalaan mo. So, merong apat na nature ang kalikasan. Ano ba yung nature? Apat na kalikasan. Tama ba? Hindi naman eh, no? Merong apat na bahagi ang kalikasan. Una, sabi niya, hindi ko na alam kung makikita niya ito, alam ko, bumalaw dito eh. Ang kalikasan ay regalo. Ito ay regalo po sa atin ng Diyos. Ayan. Sabi sa Romans 6:23, pakibasa na lang. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. O yun. Ano ba ito? Meron ba talaga nun? Sa project. Sa project ko. So sabi diyan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ha? Yan, naiintindihan natin. Tagalog, lang tayo, Pilipino. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan lang daw ni Kristo Jesus. So, wala tayong part, wala tayong ambag. Si Jesus lang. Kaya nasabi dyan, walang bayad na kaloob. Libre. So, nakakita na ba kayo na nagregalo ka tapos binayaran ka? Kunyari, si Ken, binigyan ko ng, niregalo ako ng cellphone. Binayaran ako ni Ken. Regalo ba matatawag doon? Hindi, di ba? Ano tawag doon? Pasabay. Sweldo. Kasi binayaran eh. Nagbayad siya. Parang binili ka cellphone. Binili mo. O, binili. Pero hindi libre. Pero sinasabi dyan, yun daw biyaya ng Diyos, ito ay libre. So, good news ba yun o bad news? Good news o bad news? Good news. Nagagahan na ba kayo? Amen. Ha? Nagagahan na? Sino nagagahan na? So, kayo, hindi ba nag-aagahan?
doon, good news ba ang bad news? Good news o bad news pagka libre? Good news. Kasi libre nga. Ikaw ba pag binigyan na libre, hindi mo tatanggapin mo? Tatanggapin, di ba? So, ayun yung sinasabi sa atin na yung kaligtasan o salvation ay libre ibinigay sa bawat isa sa atin. Ano lang ang gagawin natin? Tatanggapin lang natin. So, isa pang verse, sabi doon sa Ephesians chapter 2. Ayan. Ano sabi doon? Maganda. Ano sabi? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. So, dahil daw sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos. Ulit daw, inulit, ito'y kaloob. Ito ay regalo. Kaya wala tayong ambag. Ibig sabihin, wala kang gagawin no? At hindi mula sa iyong sarili. So, wala kang gagawin, tatanggapin lang natin yung kaligtasan na inaalok ng Diyos. Hindi mo dapat inaapuso ang kasalanan. Kasi may mga tao na sinasabi nila, ibig sabihin pa nun save na ako, ligtas na ako, pero patuloy pa rin gumawa ng kasalanan. Hindi po ganun yung tinuturo natin, na maging halimaw ka sa paggagawa ng kasalanan. Hindi po yun. Kasi sinasabi natin, ay hindi na dapat tayo mag-i-condemn yung sarili natin. Ginagawa natin yung ganyan sa atin kasi tumataya ako sa luto Ginagawa natin yung ganyan sa atin kasi nakongopya ako. Kinokopya ko yung pagpasok ko sa exam. Ginagawa natin sa church kasi nakapagmura ako So, hindi po yun hindi yun ang dahilan para i-condemn natin yung sarili natin. Ang sinasabi natin dito, tayo ay ligtas na, period. Pero wala tayong kailangang gawin para i-maintain natin yung ating kaligtasan. Kumbaga, hindi natin dapat questionin yung nagbigay sa atin yun. Libre nga Pero ikaw ba naman, binigyan ka ng libre, susuklian mo na masama? Pinagbigay sa'yo ng libre? Ano ang gagawin mo? Susuklian nyo ba ng masama, pinagbigay sa'yo ng libre? O hindi, di ba? So, ganun lang din yun. So, pangalawa, ang kaligtasan ay forever. So sa Diyos may forever. Dalawa yun. Forever na ikaw ay maliligtas, forever na ikaw ay ligtas, at forever din, hindi ka ligtas, forever din na ikaw ay mapunta sa impyerno. So sa dalawang forever. Forever na ligtas ka, or forever na ikaw ay nasa impyerno. Pero sa atin, bilang mga anak ng Diyos, forever tayo ligtas. So sabi diyan sa Hebrews 9:12. Sabi doon. Hebrews 9:12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banal at iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at buya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Sabi, walang hanggang kaligtasan. Sa iba translation, magpakailanman. Hindi ni Mel Chanco magpakailanman ni Jesus.
So, minsan lang daw pumasok si Jesus, inalay niya yung buhay niya. Minsan lang inalay ni Jesus ang buhay niya para sa atin. At kung sino man yung maniwala at manampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ano sabi doon? Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Forever. Magpakailanman. Isa pang verse. Sabi sa Hebrews 10:14. Sa makatuwid, pamagitan lamang ng isang paghandog ay kanyang ginawang ganap. Magpakailanman ang mga nililinis. Yung pa isa, magpakailanman. Na tayo ay ligtas. So, minsan lang inalay ni Jesus ang kanyang buhay. Pag sinabi minsan, isang beses lang. So, yun lang ulit. Uulitin ko, para na ako silang plaka. Tayo ay pananampalatayaan natin yung ginawa ni Jesus. Tayo ay ligtas na. Kaya hindi ko mawala yung forever. Sa mga jowa nga, walang forever, di ba? Sila may jowa rito, jowa. Wow, mga bubait wala mga jowa nga. So, pangatlo. Ano yung pangatlo? Wala nang bawian kapag nasa kanya ka na. So, sinabi ni Jesus yan. Kapag tayo daw ay naka Jesus na, wala nang bawian. So, sabi sa 1:10, 28-29 yan. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Karanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin din naman. Ang aking ama na siya nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw din naman sa aking ama. Oh, anino, no? So, sabi doon, sa ibang translation kasi, hawak ka na ni Jesus. Asa pa? Ay, pang stopper dyan na. Hindi ako nakapagdala ng stopper eh. Halimbawa, ito, para malinaw. Halimbawa, ikaw to. Ito yung kamay ni Jesus. Tapos, ayan si Ate. Hawak ko na ito isa. Pakayan mo ng hawak. Ayan. Tapos, si Kuya Evan pakihatak to. Kasi na-silencio lang. Atakin mo itong sito to. Kunyari, tao to ha. Atakin mo. Atakin mo. Lakas mo. Sige. Tingin nyo na kaya ba niyang kuhanin to? Tingin nyo kaya niyang kuhanin? Hindi, di ba? Bakit? Bakit? Bakit hindi niya kaya kuhanin? Hinawakan eh. Dalawang hawak. Hawak-hawak. Kasi dalawa hawak. Dalawa may hawak sa kanya. Siya nag-iisa lang. Yun yung sinasabi dito sa verse na to. Na kapag yung kamay ni Jesus nasa iyo, yung kamay pa ng Diyos Ama nasa iyo, nakahawak sa iyo. So hindi ka na pwedeng agawin ni man, hindi ka maaagaw. Kahit ikaw gusto mong umalis, makawala, hindi ka makakawala. Naintindihan niyo yan? Kasi dalawa ang kumahawak na sa iyo. So yun yung pangako ng Diyos kapag ikaw ay ligtas na. Wala nang bawian. Totoo, meron tayong free will. Pero isang beses mo lang gagawin yun. Yung free will na yun. Yung, tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Yun lang yung isang beses mo lang gagamitin yung free will na yun. Na ang tao isang beses lang gagawin niya dahil isang beses ka lang magdidesisyon na ibigay yung buhay mo kay Jesus. Nag-gets niyo yun? Kasi may iba sinasabi, may free will. No, may free will, pero isang beses mo lang ang gagawin yan. Kasi isang beses ka lang magdidesisyon na ibigay yung buhay mo kay Jesus. Oh,
Pang-apat. Pang-apat. Apat. Nasabi. Ang magtatagumpay ay gagamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. So sabi sa pang-apat, sabi ni Jesus, hindi niya buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ayan ang verse nasa Revelation 3:5. So hindi niya buburahin. Sabi siya, di ba? Tanong, bakit ba tayo nagbubura? Bakit ka nagbubura? Kasi, Tama. hello, may kausap ako dito. May mali. Di ba? So, nagkakamali tayo na sinusulat, kaya tayo nagbubura. So, ibig sabihin ba niyan ang Diyos nagkakamali? Kung ikaw buburahin niya sa aklat ng buhay. Kunyari, nilagay ko si Ate Ibiang. Tapos isang taon siyang hindi nag-church. Si Ibiang, isang taon nang hindi nag-church. Burahin ko na yung pangalan niya. Nagkamali ako pala dito. Dapat hindi ko na sinulat. Ibig sabihin, ang Diyos nagkakamali kasi buburahin yung pangalan mo. Kung nagkakamali ang Diyos, hindi parang katulad din pala natin, nagkakamali din tayo. Wala na tayo dapat dito. Hindi na dapat tayo nag-aaral nito, hindi na tayo nagpupunta rito kasi ang Diyos pala nagkakamali rin. Diba? Guess niyo yan? Pero hindi siya nagkakamali. Sabi nyo, pangako niya, hindi niya buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kumbaga, ang sabi diyan magtatagumpay. Ikaw ay magtatagumpay. Tagumpay ka ba? O ikaw ay ganito? Alam niyo to? Ha? Ano to? Loser. Are you a loser? Hindi ako magtatagumpay kasi nakakatawa ko lagi ng kasalanan araw-araw. Hindi ako magtatagumpay kasi hindi na ako araw-araw nagpe-pray. Hindi ako magtatagumpay kasi nangungumpi ako. Hindi ako magtatagumpay kasi nakakapagbura ako. Hindi ako magtatagumpay kasi nagsusugal ako, nagyoyosi ako, nag-iinom ako. Ang daming dahilan. Hindi ako magtatagumpay kasi loser ako. Pero, ano sinasabi ng Diyos na ang magtatagumpay? Ano ba ang ibig sabihin nun na magtatagumpay? So, hindi ka loser. Sabi sa Roma 8:37, diyan ba yun? Roma 8:37, sabi ko kasi you are more than conquerors. Kung ikaw ay more than conqueror, hindi ka loser. Sino anak ng Diyos? So loser ka? Hindi. Hindi ka loser. Kahit nakakagawa tayo ng kasalanan, ikaw pa rin ay tagumpay. Kasi, ayan ang sinabi niya. Ano bang ibig sabihin ng more than conquerors? Nais ng Diyos kasi tayo ay maging victorious sa pangalan ni Jesus. Tayo ay maging tagumpay. Pag sinabi more than conquerors, bawa sa Pacquiao, nanalo siya sa boxing. Ano tawag sa kanya? Conqueror. Sino ang more than conqueror? Si Jinky. Bakit? Kasi yung mga natanggap ni Pacquiao, benepisyo ni Jinky yun. Ano yung benepisyo ni Jinky sa mga nakuha ni Pacquiao?
iyaw. Pwede siyang mamili ng wato sa lupa. Pwede siyang bumili ng bahay ng ilan. Pwede siyang magkotse, pwede siyang bumili ng mga alahas. Yung sa mga benepisyo na tanggap niya, yun yung mga benepisyo na tanggap niya kay kanino? Kay Pacquiao. Kaya tayo, yung mga ginawa ni Jesus, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, tayo ang nagbenepisyo. Kaya tayo ay more than conqueror. Si Jesus, kinangker niya ang death, tayo more than conqueror. Kasi, bakit? Si Kristo ay nagtagumpay sa krus para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Nandiyan ba yun? Wala. Si Jesus ay nagtagumpay sa krus para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ano pa? Para forever ka ng banal. Ano pa? Forever kang pinatawad. At forever kang pinagpala. So, ayan yung mga benepisyo natin doon sa ginawa ni Jesus sa krus na Kalbaryo. Tayo ang nag-benefit. Wala tayong ginawa. Wala tayong ambag. Kaya wala tayong pwedeng maipagmalaki sa Diyos na Lord, kaya dapat nasa langit ako kasi ma-attend ako ng fellowship linggo. Lord, dapat nasa langit ako kasi hindi ako namumupya. Lord, dapat nasa langit ako kasi hindi ako nagmumura. Gumagawa ko mabuti. Di ba galing nga sa binasa natin kanina, hindi sa pamamagitan ng gawa natin, kundi tayo ay manampalataya lang sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, ang question, kung hindi pala nawawala yung kaligtasan natin, kung hindi nawawala yung kaligtasan natin, di ba sagot dito, nawawala? Ang sagot dito, nabakas yung tempo. Anong sagot dito, nawawala ang kaligtasan? Ang sagot, hindi. Di ba? Hindi ang sagot, ha? So, ang tanong ngayon, kung hindi nawawala ang kaligtasan, pwede na pala akong umabuso sa kasalanan. So, ang tanong, kung hindi nawawala ang kaligtasan, pwede na ba akong umabuso sa kasalanan? Hindi. Di ba? So, yung tanong na yun, ito pa ang isang tanong, i-counter natin, ha? So, ang tanong, ha, kung hindi nawawala ang kaligtasan, pwede na, ibig sabihin ko, no? Pwede na ako umabuso sa kasalanan. So, ang tatanong, kung may nagtanong sa inyo na ganyan, ito ang itanong nyo. O sige, tanong mo sa akin yan, ito, tatanong mo na ka. Kung naiintindihan mo ang Diyos ay naging mabuti sa iyo, aabuso ka pa ba sa kasalanan? Naiintindihan niyo yan? Oo. Ginagagala ko na kapatid para mas maintindihan natin, ha? Ang tanong, kung hindi nawawala ang kasalanan, ibig sabihin ba nun, pwede na ako umabuso sa kasalanan? Ngayon, tatanungin kita ng isa pang tanong din. Kung naiintindihan mo kung paano naging mabuti ang Diyos sa iyo, ikaw ba mismo aabuso ka sa kasalanan? Ano sagot? Hindi, di ba? So, yung mga tunay na mananampalataya, sino tunay na mananampalataya? Sino? Sino tunay na mananampalataya sa Diyos? Kung ikaw ay tunay na tinanggap mo si Kristo, mahihiya ka ng gumawa ng kasalanan.
Kasi, dahil nga dito sa mga benepisyo na to, forever ka ng ligtas. Forever ka ng banal. May mga verse yan. May mga verse yan, no? Forever ka ng pinatawad. Forever ka ng banal. Forever ka ng pinagpakla. Ayan, no? Ayan yung mga verse na yan. So, kung binigay sa iyo ng Diyos yan, mahihiya ka ng gumawa ng kasalanan. Halimbawa si Kuya Romy, tuwing nakikita niya ako, sinasabi niya sa akin na ang pangit mo. Tuwing nakikita niya ako, sinasabi niya sa akin na ang taba mo. Tuwing nakikita niya ako, sinasabi niya na ang bobo-bobo mo. Pero ang ginagawa ko, tuwing nakikita ko naman siya, binibigyan ko siya ng pizza pie. Binibigyan ko siya ng cellphone. Binigyan ko siya ng pera. Tingin nyo ba, pag nakita kami sa may mga araw na makikita kami na hindi niya ako lalaitin, o lalaitin pa rin niya ako? Lalaitin, hindi. Bakit? Kasi, sa kabila ng paggawa niya sa akin ng masama, tinatawag pa rin siya ng mabuti. So, dadating yung time na maiintindihan niya yun, hindi na niya ako gagawa ng masama. So, ganoon din tayo sa Diyos. Hindi, pag-isip mo sa umaga, wala ka ng kasalanan. Paunti-unti. Kasi ang Diyos, naging mabuti nga sa atin eh. Di ba sabi na, sa tanong, kung naiintindihan mo na ang Diyos naging mabuti sa'yo, baka masulong mo ang kasalanan. Hindi na. Kasi nga, naging mabuti ang Diyos sa'yo eh. Sa kabila ng mga paggawa mo ng kasalanan o paggawa mo ng mali. Kaya, so bakit ka gagawa ng kasalanan kung ibinigay ng Diyos sa'yo ay kabutihan? Diba? O meron tayong verse dyan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 2. Andiyan ba? Wala. Tagalog. Romans 6 verse 2. Romans 6 verse 2. Hindi. Tayo ay patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ayun pa yun. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkasala upang sumagana sa ating kagagahan loob ng Diyos? Verse 4. Hindi. Tayo ay patay na sa kasalanan. Paano pa tayong mamumuhay sa pagkakasala? So yun, no? Kung daw ba natanggap natin ang biyaya ng Diyos, patuloy pa ba tayong gagawa ng kasalanan? So ang sabi doon, hindi. Ibig sabihin ng hindi, matiin. Hindi dapat gawin. Diba? So, dahil dun sa kabutihan ng Diyos sa atin, kaya tayo nagbabago. Sabi sa Romans chapter 2 verse 4. Ano sabi doon? 2 verse 4. Romans 2 verse 4. Romans 2 verse 4. O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos? Kaya binigyan ka niya ng pagkataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay binigyan ng pagkakataon na magsisi. So yun yung example natin kanina. Nasa kabila ng mga kasamang ginagawa sa akin ni Kuya Romy, pinapakita ang siya ng mabuti. At dadating yung panahon na makikita niya yun, hindi na niya ako gagawa na masama. So ganun din ang Diyos, di ba?
Alam natin na ang Diyos ay naging mabuti sa atin, so dadating yung panahon na hindi ka nagagawa ng kasalanan. Naintindihan niyo yun? Katulad nung si Maria Magdalena, alam niyo yung story na yun, nasa John chapter 10 yun eh. John chapter 8, verses 1 to 12. Ito yung nahuli siya na nakikiapid. Okay. Pakibukas na lang doon ha. Yung John chapter 8, verses 1 to 12. Nahuli siya na nakikiapid. Ayun sabi ng mga tao, Jesus, ayon sa batas ni Moises, kailangan mamatay siya sa pamamagitan ng pagbato. Kasi yun yung parusa sa mga nakikiapid. Nakakala niya yung patayin ng habang binabato. Ngayon yung ginawa ni Jesus, may sulat siya sa baba. Kung ngayon sabi ng mga tao, O Jesus, ano kayo naman sabi mo? Di ba dapat patayin lang yan na sa pamamagitan ng pagbato? Kasi yan, namaloy niya. Ayon sa batas ni Moises. O anong ginawa ni Jesus tumayo? Tapos ano sabi niya? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa taong ito. Tapos nagsulat sa kanya. O ano nangyari doon sa mga tao? Ano nangyari? Binato ba yung babae? Ano nangyari? Isa-isang umalis. At nung wala na mga tao doon, na natira na lang yung babae na nangaloy niya at saka si Jesus, tumayo si Jesus ang sabi niya, wala na yung taong gusto bumato sa'yo? Wala na po. Ano sabi ni Jesus? Kahit ako, hindi ka dapat tumayo. Ano yung sinabi niya kay Maria Magdalena doon sa verse 12? Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw sa libutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kaniliman. Ano yung 8 ba yan? John chapter 8, verse 1 to 12. Sa 11 kasi yung mga sa 11 yung babae na sa Sa 11, ano sabi doon? sabi sa lumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang lumatong sa iyo? Wala pong Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ayun, no? Sabi ni Jesus sa babae, kahit ako, hindi kita i-commend, hindi kita babatuin. Umuwi ka na at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, what is sinabi ni Jesus doon? Hindi na sinasabi sa atin. Sinabi ni Pablo kanina, sa binasa natin, na kapag nalaman natin, naintindihan natin yung magandang loob ng Diyos, patuloy ko ba nangyagawa ng kasalanan? Ano sabi ni Pablo? Hindi. O si Jesus na nagsasalita dito. O wala na bang gustong bumato sa'yo? Wala na po. O kahit ako, hindi kita babatuhin. Sige, umuwi ka na at huwag ka nang magkasalapan. So, kung naiintindihan natin ng mga kapatid na yung naging mabuti ang Diyos sa'yo, mahihiya ka ng gumawa ng kasalanan. Si Maria Magdalena ba, na umuwi, bumalik ulit siya sa pagiging prostitute? Bumalik, hindi. Ha? Hindi na, di ba? Ang ginawa pa nga niya, bumalik siya doon kay Jesus, pero dala siyang pabango. Binungusan niya yung paa ni Jesus ng napakamahal na pabango. Kasi maintindihan niya na ang naging mabuti sa Jesus sa kanya. Hindi na siya bumalik sa pagiging prostitute. Kasi yun yung kasalanan niya eh. Kung sa English, ang sabi kasi ni Jesus ko, go and sin no more. Yun ang sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena, go and sin no more. Hindi niya sinabi, go and sin pa more. Hindi niya sinabi yun. Go and sin no more. Hindi go and sin pa more.
Naintindihan niyo yan? So, ibig na sinabi nila, huwag ka na gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin niya na, gumawa ka pa ng kasalanan, sige, sin pa more. Sinabi niya, go and sin no more. So, ano daw ang pinaka-mensahe sa atin? Yung kabutihan ng Diyos sa atin ay ito ang nagsisilbi para tayo ay magbago. So, ano yung summary? Ito yung summary ng pinag-aaral natin. Ayun. Ayan, ang pinaka-summary. Nais na, basahin natin, sabay-sabay. Diyos na magpapaka sa pamagitan ng kanyang pagkukulang biyaya. So, nais ng Diyos na tayo ay magbabago. Kapag naintindihan natin kung ano yung ginawa niya sa atin. So, wala tayong kailangan gawin. So, lilinawin natin, ha? Hindi natin kailangan abusuhin ang kasalanan. Kasi nga, naging mabuti ang Diyos sa iyo, alam naggantihan mo pa siya ng masama. Hindi na. Pero hindi nga ibig sabihin mo na bukas wala ka ng kasalanan. Hindi ganun. Tako tayo, mga kapatid, nagkakasalanan tayo. Pero hindi isang araw wala ka ng kasalanan. Unti-unti yan. Kahit ako ngayon, nasa proseso pa rin. Lahat tayo nasa proseso. Lahat tayo ay nagmamature. Lahat tayo ay lumalako. Kapag naiintindihan natin yung biyaya ng Diyos sa atin. Pag naiintindihan natin yung ginawa niya sa atin, unti-unti tayo ay magbabago. Hindi tayo magbabago dahil sa ay gusto ko pumunta sa langit, kailangan ng pagdulito. Hindi ganun. Kaya tayo nagbabago. Ay, naging mabuti ang Diyos sa akin. Pinatawad niya ako. Ginawa niya akong banal. Sinulat niya yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Forever ako pinagpala. Nakakaya naman sa Diyos kung gagawa ko pa siya kung gagawa pa ako ng mali. Alam mo dapat ang maging kaisipan natin. Naintindihan natin yan? Sige, gawin ito na yun.